Hello, everyone, and welcome to Ukami Sigma Universe. This series of videos that I'm going to create is going to be dedicated for my country and my fellow Filipinos. Okay, so in this video, you might find me switching from English to Tagalog. Okay, and I've decided to make this series of videos, and this will be called Inang Bayan. And this is because I decided to use my abilities in order to help and bring clarity uh, to our nation and to the rest of the Filipino people who are currently divided and confused. A lot of you are out there, my fellow Filipinos, are full of questions that needs clarity and answers. This is with regards to our country. And this series of videos that I'm going to publish online is dedicated to you guys, to everyone, every Filipino out there in the world, and every Filipino in the Philippines. So our main thing is to bring the people to clarity and truth, and so that we can make clear decisions and clear actions on what direction and what proper actions we should take in order to uplift our country and unite the Filipino people. So the first question is to all the Filipinos out there is having to have the clarity of what is the current state of our nation. And I've come up with integrating some of my abilities and special skills that I've acquired throughout the years of practice and professional work, so that we can all come together and view a higher perspective with regards to our country. So, one of my skills is data analytics, and I've used it in many of my work in the corporate fields. So that's one ability and skill that I'm going to bring to the table. And another skill of mine is my intuitive abilities. Uh, all of you, or some of you, would have been able to chance to watch my divination, tarot readings, and channeling, and other mediums of connecting with divinity in order to bring out the truth and determine what kind of energies we're working on with this reality. And my goal is to help people understand uh, our world and how to navigate the reality in a way that we can bring peace and harmony in our lives and the lives of others, so that we can be a community, and so that we can grow together as individuals and as a people, okay, as human beings. Okay, now
here in the Philippines, our country, sa ating bayan, ang pinakamalaking problemang kinakaharap natin, the biggest problem we're facing here in the Philippines is political upheaval and turmoil. But yung kaguluhan po sa politika, hindi lang po yan yung ating problemang kakaharapin. Ang bayan po natin nasa malaking peligro at maraming bagay sa bayan po natin ang apektado. Hindi lang po mamamayan, pati yung bayan po mismo natin. At gayon din po yung ibang bansa, as well as other countries that we interact with. Yung mga bansa na ating kaakibat sa ekonomiya at sa mga iba pang bagay. Yung mensahe ko po dito is gusto ko pong malinawan ang bawat isa sa atin, mga Pilipino, na magkaroon ng klarong pag-iisip at bagong pagtingin sa sitwasyon ng Pilipinas. Sana samahan niyo po ako with regards to this journey, and me, you, and everybody else in the Philippines and Filipinos all over the world, we all share the same thing, which is our motherland, ang ating inang bayan, na sa tingin ko dapat po ay pagtuunan natin ng pansin. Okay? At buksan po natin ang ating mga mata para makita po nating maigi ang katotohanan at magawa po natin ang lahat ng ating magagawa para maibalik ang karangalan at kasaganahan sa ating bansa. So ang tanong po is, ano ang tunay na kalagayan ng ating bayan, ng bansang Pilipinas? That is my first question, is what is the true state of our nation? And ako po ay nagsaliksik. I did my research para malaman yung totoo. Kasi yung napapanood natin sa TV or sa online, karamihan po ay ilusyon at karamihan ay mga pamumulitika. Okay? So, most of what we see in media is just politics, and most of it are illusory or gawa-gawa lang. Pero kailangan po nating malaman yung totoo. So, isa pong paraan is to gather data. Makakuha po tayo ng konkretong impormasyon. Okay? So, we are going to start with the facts about the Philippines. Okay? So, I made my research and I just want to share it with you guys. Gusto ko pong ibahagi sa inyong mga kababayan kong mamamayang Pilipino kung ano yung aking yung nagpagbubunga ng aking pagsaliksik. Okay, so I tried to consolidate. Okay, so inipon ko na po yung informasyon so that hindi po tayo magtagal at may share ko sa inyo kung ano po talagang kalagayan ng Pilipinas. In general, the Philippines is in a very critical state. Napakalala na po ng kalagayan ng bansa natin sa ngayon. Okay, so ito, kunin ko yung aking. Okay. So, ayan. Sinabayan pa ng ulan.
Parang sinasabi sa akin ng ah, bansa natin na naiiyak na siya sa kalagayan ng Pilipinas. Okay? So, kahit umuulan, sige tuloy natin. So, ang malaking bagay po ang para malaman ng katotohanan is ang makita po natin yung estado ng bansa natin. We need to see the state of our nation in the eyes of other nations, sa mata ng mga ating mga karatig na mga bansa, and in the eyes of internally sa loob ng ating bansa. Okay, medyo lumakas po yung ulan. Which is isang bagay na actually nag-aalala po ako para sa mga kababayan natin. Pag nakikita ko kung ulan ng ganito, isa po yan sa pinakamalaking issue na kinakaharap ng bansa natin. Okay. Pero simulan po natin, okay? So flooding is just one of the issues. So heavy rains like this makes me feel nervous for my countrymen because of the problems that we've been having with. Okay, simulan po natin. Let's start with the economy. Okay. Current statistics as of 2025, the Philippine economy is at 2.8% GDP. Slowest in the last 5 years. Okay? So, ang ekonomiya po natin ay nasa pinakamababa at pinakamabagal pa po na paggalaw ng ekonomiya. Nasa 2.8%. Okay? So, in a span of 5 years, simula po nang naupo ang ating Presidente Marcos Jr., okay, our President Marcos Jr., when he seated in power, our economy has drastically been derailed and is dropping in its performance. Okay. So as to why, let's go to the details. Let's find out together. Okay. So major economic metric drivers. Okay. Number 1, global oil prices. So malaki pong bagay ang pagtaas ng presyo ng langis sa merkado. The oil price hikes experienced in the world primarily because of the conflicts in the Middle East. Yung pong giyera sa Middle East ang isang malaking factor kung bakit ang ekonomiya po natin na dependent sa langis ay bumababa. Pagtaas po kasi ng gasolina, apektado po lahat yan dahil ang ating pinagkukunan po ng energy or enerhiya ay nasa industriya po ng langis. Kapag po tumaas yung presyo niyan, pati po yung bilihin natin tataas, kuryente po natin tataas, at lahat ng mga transportasyon tataas din. So, it creates some sort of ripple effect. Malaking factor po ang presyo ng langis. So, yan po yung nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Okay. Sa mga hindi po nakakalam, nagtrabaho po ako sa bangko. I'm a former banker. So, mahalaga po na naiintindihan namin ng takbo ng ekonomiya. Okay. So, ito po ay isang bagay na madalas kong
tinitignan every 6 months at saka every year. So, isa pa po, like I said, isa pa pong major driver is inflation. Okay? So, ang inflation rate po natin, our inflation rate is at 7.2%. Na ang major reason kung bakit ganun kataas is because, again, the global oil price hike. Okay? Isa pong malaking factor din, okay? So, ito yung top 3 eh. Ito yung number 3. The number 1 is the global oil price. Number 2 is inflation, which is an all-time high. Number 3 is the slowdown of infrastructure. Okay. So, infrastructure, okay, pagbagal po ng mga proyekto ng pamahalaan para sa development ng ating mga infrastruktura. Okay? So, dito na po pumapasok yung mga pamahalaan, yung mga malalaking proyekto ng pamahalaan kung saan ginagamit ang ating mga buwis. Okay, so the infrastructure projects of the government, as well as the private sector, affects the economy. Why? Because it drives the development of the country. So kung mabagal po ang ating progreso sa infrastruktura, maraming bagay po ang maantala. So, katulad po ng transportation will also generate a lot of traffic because of unfinished roads and bridges. Pabahay, dahil po yung development sa construction, babagal din po. So, marami pong tao na walang matirhan or hindi afford ng hustong pabahay. Okay? At marami naman pong infrastruktura na kinakailangan para sa iba pang mga sektor ng gobyerno, pati ng private sector, para sila ay makapag-develop, katulad po ng land development. Okay? So, ilan lang po yan sa mga example ng infrastructure. Mabagal po ang ating paggalaw ng infrastruktura. So, yung 2 years na project, nagiging 10 years. Yung 5 years na project, nagiging 15 years. Yung 10 years na project, nagiging 20 to 30 years. Yun po yung nangyayari. And once these projects are not fulfilled on time because of whether it's government corruption, misallocated funds, or whether it is the private sector having to import materials, which is expensive now, that's another factor for increasing the problems with our Philippine infrastructure's progress. So, the delays causes the slowdown. So, sa pagtaas po ng presyo, correlated din po yan sa ating purchasing power pagdating sa ating currency ng peso. So, madidelay din po yung mga proyekto kasi yung mga materialis po na ginagamit sa mga proyektong to ay sometimes imported and sometimes po ay nagmamahal. Okay. Now, isa sa mga malaking issue na humatak po dito
at nag-cause ng political upheaval as well is the corruption on the flood control projects. If you are following me, kung sinusundan nyo po yung mga videos ko with regards to yung tungkol sa pag-flood ng Pilipinas, actually, yung mga proyekto na yan, since naging issue yan, since it became an issue, dapat talaga maripaso yan. The flood control project should be reevaluated. Why? Because the flood control projects currently created that are stalled are inadequate for it to handle the long-term issues on flooding. Sadly, and siguro masabi ko na rin, nakakalungkot pero okay na rin kasi na-expose po yung mga corruption sa flood control. And hopefully, tignan po yung maigi at pag-aralan na maigi na mabago yung mga proyekto na yan at magkaroon ng long-term assessment. Pero sa tingin ko po, yung flood control na yan, lalo lang talaga, habang iniimbestigahan yan, lalo lang pong hindi matutugunan yung dapat na mangyari kasi hahabulin po ng gobyerno yung nawawalang mga pera na ginamit supposedly sa flood control na yan, na diniklara ng ating presidente na tapos na hindi pala. Okay, so the president declared these projects as finished but it wasn't. Okay, whether internally sa gobyerno ang problema dahil sa politics, whether politics is the problem still remains that our nation will continue to sink and experience flooding na yung pagbaha po, kawawa po ang mga mamamayang Pilipino. Okay. Bakit? Kada po bumabaha sa Pilipinas, patay po ang negosyo. Ako, negosyante. So, kapag bumabaha, delay ang mga delivery, delay ang mga supplies, delay ang pag-deliver ng produkto, hirap kumilos ang mga trabahador, hindi sila makarating sa kanilang mga place of work. So, malaking problema po yan. Tapos, ang masaklap po doon, ang private at saka public properties nadadamage. So, nagkakaroon po ng unnecessary cost sa personal cost ng isang individual at saka overhead ng isang negosyante. So, yan po yung pinaka-holistic view ng problema sa flood control. Okay? Now, so, the target growth is actually 5 to 6%. Okay? In terms of infrastructure. Pero nandun lang po tayo, we're behind by 3.2%. So, kung sasabihin po sa percent, parang maliit, ano? Maliit na bagay, 3.2%. Pero, in the broad scale, sa kabuuan po, napakalaki po yan. Mga bilyong-bilyong proyekto po yan na naantala. Okay. Okay. So, yan po nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Ito po, mga ilang points na isusunod ko ay patungkol naman po sa iba pa pong mga maaari pa pong makadagdag sa ating pagbagal ng ekonomiya natin. The slowdown, other factors are affecting our economy. Ang kailangan po natin antabayanan kasi ang ating BPO at ang ating financial trade ay nasa 4.5% lang. Okay, napakababa po.
So, hindi po, kumbaga, pagka ganito po yan, maaari po tayong maka-experience ng pagkawala ng mga trabaho. So, isa po to na unemployment po ang magiging resulta niyan. Okay. Susunod po na na factor, agriculture. Ito po sa budget po ng 2025 ng pamahalaan, ito po napakalaking dagok po kasi talagang kinatay po ang Department of Agriculture. Pero mantakin niyo po, nasa 0.1 at 0.2 lang naglalaro ang ating agrikultura. Ganon po, sa ganong kababa po na atensyon ng pamahalaan sa agrikultura, ganon po kinatay ng administrasyon ng Presidente Marcos ang ating food supply. Ano pong epekto nito? Kapag wala po tayong sapat na atensyon sa ating agrikultura, ang kapasidad po natin, our capacity to produce food is 0 to none. So, ang napakalaking issue po yan kasi mapipilitan po tayo mag-import ng pagkain na hindi naman dapat dahil ang bansa po natin ay agricultural country. At dahil po dyan, sa mga factors na yan, sumunod na po ang ating finance sector. Ang ating peso ngayon ay 61 pesos to a dollar. Okay. At dahil po yan sa import cost. Okay. At naapektuhan na po yung mga local business. So tatamaan po dyan yung mga maliliit na negosyante katulad ko. Actually, naapektuhan ako. Yung negosyo ko, naapektuhan. So, ang tatamaan po dyan, yung mga SME, small, medium enterprise, online businesses. Actually, yung mga nag-online business, masama loob kasi yung ginawa ng Presidente Marcos Jr. Dinagdagan pa po yung burden sa pag-online business na dapat, nananahimik po at gumaganda yung progress sa ekonomiya, pinakialaman pa. Okay, so the moment that the government stepped in and President Marcos Jr. started meddling with the online economy, online businesses, mas lalo pong nahirapan yung mga negosyante sa sektor na yan. Okay. Saklap. Ang ating unemployment is 3.8%. Malapit na pong mag 4%. Napakadelikado po niyan. Kasi pwede pang bumulusok yan pataas. Okay. Ang danger po niyan, pag katulad po na sinabi ko, lalo na mga BPO, karamihan po sa mga trabaho ng BPO is ma-automate na po. So, isa po yan sa mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. At saka yung mga nagtatrabaho, katulad yung mga kabaro ko dati na nagtatrabaho sa mga call center. Okay? Medyo kailangan nyo na mag-isip ng plan B. Kasi maaaring tamaan kayo ng workforce reduction. Okay? Ako po, na-experience ko po yan noong 2008 na nag-hit po yung aking intuition at na-predict ko po yung economic bubble at yung when 2008 the BPO industry bubble burst at marami pong nawalan na trabaho na mga nagtatrabaho po sa call center. Ang ano ko lang po, na medyo nakaligtas po ako doon kasi nakapag-adjust po ako agad. Sad to say, marami po ako winarningan pero wala pong nakinig sa akin. Actually, pinagtawanan pa ako noong mga panahon na yon.
Nung panahon na yon, nag-handle po ako ng isang buong departamento. At nasa control ng departamento ko mga 300 seats ng mga ahente. So, nung sinasabihan ko po sila, medyo pinagtawanan pa po ako nung mga panahon na yon. Naalala ko yon, 2008 yon. Pero nangyari. Marami pong nawalan ng trabaho. So, ganun po yung kalagayan po natin. So, isa pong malaking, ito, mag-i-inject na po ako. I'm gonna put in my 2 cents worth with regards to these statistics. This is general statistics. I still have a lot of other things to tell you that na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Okay? So, kapag ka po mga ganitong panahon, pinakamaganda po tayo po ay maging smart at wise. Okay? Okay, the next thing we need to be informed and discuss is our global standing. Ito po yung diniscuss ko po ay internal sa atin previously na diniscuss ko. What we're going to discuss next is the external state of the Philippines, okay, compared to other countries. Okay, simula po nang umupo ang ating Presidente Marcos Jr., ito na po ang standing ng ating bansa. The Philippines ranks 18th among Asia Power Index. Okay, so medyo mababa po yan. 18th. Okay, nasa sa Asia to in Asia, the Philippines is like at the bottom scraper. Okay, the Philippines ranks 51st in competitiveness in the world. Again, bottom scraper na naman po ang bansa natin. Okay. The Philippines ranks 9th military defense in Asia. Okay, so again, that basically says na tayo po ay walang kalaban-laban kung tayo po ay pumasok sa gera. Na hindi ko po maintindihan kung bakit ang President Marcos Jr. natin gustong-gustong makipaggera. Gayong alam niya at alam ng buong mundo na kahit anong gerang pasukin natin, gera man para protektahan lang ang teritoryo natin, wala tayong kalaban-laban. Madami pong ginastos na pera sa wala. Bakit po? Yung mga binibili, ako po ay Reserve Army, Scout Ranger po. Yung po designation ko, tumanda na po ako, hindi pa po ako ayoko po magkaroon ng gera. Bakit? Kawawa po ang ating bayan pag nagkaroon ng gera. Pero nilalagay po tayo parati sa alanganin ng ating presidente. At ang hinahamon po niya at na dapat dadaanin niya sa diplomasya ng Presidente Marcos ay China. Ang China, nakapitbahay natin at katuwang natin sa ekonomiya. Kung iisipin niyo pong maigi, wala pong bahid ng katinuan ang ganong klaseng takbo ng pag-iisip. Nakakalabanin mo ang isang bansa na tumutulong sa iyo economically at kapitbahay mo pa. And at the same time, magmamalaki ka habang ang binabangga mo, ang military, ay napakalaki at pinaka-advance. Doon po natin makukumpara ang hindi po ako anti-Marcos, pro-Marcos or anti-Duterte, pro-Duterte. Doon po natin makukumpara ang performance ng dating Pangulong Duterte. Kung saan pinili niyang diplomasya kesa ang makipagbunuan sa ating mga kapitbahay. Okay? As a strategist po, kung ako po tatanungin nyo, yung issue na yan,
dapat alam po natin kung saan tayo nakatayo. At alam po natin na dapat tayo ay maghanda sa kahit anumang bagay. At kung hindi kakayanin ng paghahanda, dapat po tayo ay maging diplomatic na hindi ginagawa po ng administrasyon ngayon. Okay. Napakalinaw po niyan. Sa mga active duty sa militar, mag-isip-isip po kayo. To the AFP and Marines, Navy of the Philippines, reconsider your strategies. Our alliances are not founded in stone. They're not written in stone. These alliances can be dissolved, can crumble at any given point in time, given that our allies are spread thin. Ano pong ibig sabihin? Sobrang dami po ng kaaway ng ating mga kaalyansa, malabong maging priority po ang pagdepensa sa Pilipinas. Kahit po lagyan pa po nila tayo ng armas, sa liit po ng ating sandatahang lakas, wala pong isang linggo, masasakop ang Pilipinas, isang kisap mata lang. Kaya tayo po ay dapat maging maingat. Hindi po tayo dapat padalos-dalos. Katulad po ng ginawa ng former President Rodrigo Duterte, tama po yun. Okay? Walang bias. Tama po yung ginawa niya na nakipagkaibigan siya kaysa magyabang at makipag-away. Okay? So, yun po yung tamang direksyon na lumilihis na po tayo sa nakikita ko po. Okay. Next. Philippine ranks 41st in global military. Okay, 41st. Okay. Our power index is at 0.64 and globally 1.42%. Napakababa po nun. Wala po tayong karapatang magmalaki in terms sa ating militar. Kung nakikinig po ang mga general dyan, wag po kayong delusional. Kung hindi nga natin ma-handle ang isa't isa pagdating sa Mindanao, sa ibang mga militar na iba ang ideolohiya na dito lang sa local natin na bansa, hindi tayo makaporma. Ano pa po kaya kung kalaban natin ibang bansa? Madali po tayong masasakop. Huwag po tayong magbulag-bulagan. Kahit na i-activate nyo po ang buong sambayanan, bigyan nyo ng armas, wala po tayong kalaban-laban. Okay? Dahil po ang labanan, ang ating military technology napaka-outdated. Ang labanan na po ngayon ay napaka-advanced. Nung ako po ay nag-aaral ng military science, ang pinag-aaralan po namin ay mga bagay tungkol sa Vietnam War, patungkol po sa mga World War I and World War II, Japanese War. Pero yung mga teknolohiya na yun, wala na po yun. Obsolete na po yun. Napakalaki na po ng technological gap in terms of military power between sa ating bansa at sa ibang bansa. Isa pong bagay na dapat natin talagang pag-isipang mabuti dahil sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. At tayo ay nasa gitna ng lahat. Ang Pilipinas po ay nasa isang strategic position in the Pacific at tayo po ay napapagitnaan ng mga malalaking bansa na nagbabanggaan. Okay. So next, yun po ay isa sa pinakamalaking problema po natin na hindi po dinidiscuss ngayon yan. Okay. Next, the Philippines ranks 7th in population Asia. Okay. And 14th at 117.7 million. So, ang ating populasyon po hindi lumiliit. Kung ako po tatanungin nyo, okay, our population is steady growth, which is good. Kumpara po sa ibang bansa na nagkakaproblema po sila sa population dahil pababa po ang kanilang birth rate. So,
Pero ang ibig po sabihin niyan, bakit po negative yung metric na yan? Okay? It means there are many mouths to feed. Sa rate ng agriculture natin na 0.1, 0.2 progress, ay hindi po sasapat yan para pakainin ang napakaraming Pilipino. Okay. The Philippines ranks 78 out of 100 in the world's best countries. Again, bottom scraper na naman po ang Pilipinas. Okay. Hindi po nakakatawa 'yun. It's not a laughing matter anymore. Maganda na po yung ekonomiya natin 5 years ago. Steady progress po tayo. Actually, natutuwa po ako noon nung mga panahon na 'yon. Pero nung maluklok po ang Presidente Marcos, dinismantle po niya lahat ng safety net ng Pilipinas para mag-progress. So ngayon, nandito po tayo sa 78th place. Okay, the Philippines ranks 50th in Innovation Index. Ito po yung ating approach sa teknolohiya. Yun po yung sinasabi ko na napakalaki ng gap sa technology ng Pilipinas at kumpara sa ibang bansa. Hindi rin po ito na pagtutuunan ng pansin. Kung sasabihin ko po sa inyo na isa po sa malaking dahilan dyan is ang dependency po natin sa oil. Dahil oil dependent po tayo sa energy, napakataas po ng kuryente natin. At wala na rin pong mga new technology at hindi na-inspire ang mga mamamayan na mag-invent, ika nga. Okay? Walang suporta na nanggagaling sa gobyerno para suportahan po yung mga engineers, okay? Mga technical people, mga scientists na pupursige na maiangat ang teknolohiya ng Pilipinas. So, yun po yung isa sa mga factor na nakaka-apekto dyan. Okay, the Philippines is 129th in world GDP. Okay, so 129. That says it all. Okay, at 2.8 GDP, that's very little production. Okay. Hindi po napagtutuunan ng mga industriya ng Pilipinas. Okay. Masyado pong busy sa pamumulitika ang mga politiko at pangungurakot at yung ating mga manufacturing industries ay either nalulugi or tuluyan ng nagiging obsolete. Kasi nga, because the technology is changing, some of the current industries operating in the Philippines are also becoming obsolete. Okay. The Philippines ranks 120th in the corruption index. Okay, sa dami po ng mga controversies na kinakaharap ng Pilipinas, corruption po ang pinakamalaki na source ng problema. Hindi po nagagamit at nalulustay po ng sobra-sobra ang pera ng taong bayan. Yung ating Presidenteng Marcos Jr., kung saan po nagpupunta, na gumagastos po ng limpak-limpak na salapi, wala naman pong magandang resulta. Bagkos napapahiya pa po ang bansa natin. Nakakalungkot. Okay? Whenever the president goes out of the country, he brings scandal and shameful interactions with other leaders. Okay. Recent lang, narinig ko pa po ito sa anak ko, nagko-complain yung anak ko na kami, ang pamilya po namin, we're very fond of Japan. And then isang gabi po umuwi yung karaang gabi umuwi yung anak ko. Nagrereklamo at pinaya daw tayo ng presidente natin sa Japan. Yung mga detalye nun hindi ko na di-discuss pero
nasa news naman yan. Okay? So, this is something that affects us because how we present ourselves in other countries' view affects our progress and our economy. Okay? So, if we keep parading a clown, pasensya na ho sa term ko. I'm sorry to use this term. For me, the current president, Marcos Jr., is just a clown. He's been clowning around. Okay? He's not doing his job. Okay? That's my honest opinion. And I'm not afraid to say it. Kung kayo, takot kayo, na pulaan ng ganyang klaseng president, hindi. I survived his father's regime. And naalala ko pa nung panahon ng tatay niya, halos ang pagkain po namin kanin at tubig na may asukal. Dahil po sa mga nangyari sa ginawa ng Marcos Sr. Kababayan pa po namin yan, mantakin nyo. Pero yung ginawa po ng tatay niya, si Marcos Sr., what the father did, Marcos Sr., is being done again by the son, Marcos Jr. Okay. Alright. Philippines ranks 56 in happiness index out of 147 and fourth in Asia. Okay. At this metrics, medyo nakakatuwa na we are still able to cope with the pressures of what's being done to our country and what's happening to our country. This is not bad, but however, it's not also good. Okay. So it can get worse over time if nothing is done to address the major issues in our country. Okay, next. The Philippines Work Happiness Index is second in Southeast Asia at 77%. Okay, like I said, ganun tayo ka-resilient. At work, 30% burnout workplace. Now, burnout, that is the increasing trend right now because of what is being applied by the system, which is resulting to a lot of injustices, plus poor work, labor, conditions, and culture. Okay, ako po, I've experienced a lot of these because there are a lot of injustices, especially for employees. Okay. And this is becoming a trend in the Philippines where people don't like to work in companies anymore because the culture and the way employees and labor is being handled produces a lot of labor violations and unfair treatment. Okay, kung na tayo magsimula, sweldo pa lang, sobrang talong-talo na tayo. Alam nating lahat yan. Pero karamihan sa atin nagtitiis at tumatahimik lang kasi feeling nyo wala na kayong magagawa. Actually, ang mga Pilipino, marami tayong options. Pero, ito ang tandaan nyo, ang mga Pilipino sadyang pinahihirap ang trabaho dito sa Pilipinas ng gobyerno. Bakit? Kasi mas priority ng gobyerno ang lahat ng Pilipino, all of the Filipinos are being mishandled and mistreated here locally in the workplace because the government's incentive is for Filipinos to go abroad to find better pay and better work. Now, the problem we're facing is because even in other developed nations, they're having issues now. And some of the Filipino overseas workers might have a lot of issues and might be forced to go home. Therefore,
I'm going back to the unemployment rate I was referring, tataas pa yan. Okay? Tataas pa yan. So I'm not predicting this with divination yet. It's just pure statistical data and historical data. Okay? Isa po yan sa mga skills ko is to analyze data. Anyway, let's continue. Okay? The Philippines ranked 34th in World Tourism Index as the cheapest. Okay. So, obviously, mababa yun. Bumaba ang ating turismo. Bakit? Dahil nga sa conflict na ginawa ng administrasyon ng Presidente Marcos Jr. Okay, laban sa China. Hindi po siya nakipagkaibigan bagkos tinarget po niya ang mga Chinese businesses dito sa Pilipinas. Gayong nag-alisan ang karamihan sa mga Chinese investors. Malalaking investment ang nawala sa Pilipinas, gayon din ang mga turista na, if I remember correctly, 5 years ago, 7 years ago, pag nagbakasyon po ako, marami po ako nakikitang Chinese tourists. Ngayon, halos konti na lang. Okay? Very few Chinese tourists. Why? Because they're afraid they might be targeted by the government. This government, honestly, is a very tyrannical government, if you ask me. From the way I've been observing it for the last 5 years. Okay? And that's very alarming. Okay, next. The Philippines ranks 6th in Global AI and Tech Index, around 42.4%. Okay, what does that mean? It means na ang ating paggamit ng technology at ang current technology natin ay medyo at par pero hindi po advanced. Okay. A lot of us, patungkol po ito sa usapin ng AI, artificial intelligence. A lot of us some are using AI now. Actually, ang gumagamit niya madalas gobyerno. Okay. Yung statement kong yan, later on, panoorin niyo yung bakong pa mga video, malalaman niyo kung bakit. Okay? You'll find out why I said that the Philippine government uses AI. However, they use AI the wrong way. They have the data that the AI can provide, but the analytical part, okay, is misused. Okay? Alright. So, hindi tayo nawawalan ng internet connectivity, pero mabagal ang internet natin dito sa Pilipinas. Okay? Slow internet connectivity means slow business and slow revenues. That's affecting our economy. And some places, connectivity is limited to business hubs. Okay? Instead of extending to the local community where connectivity is reliable. Okay? Sa mga rural, hirap pa yung mga connection. At meron pang mga service provider na palpak pa ang serbisyo. So, poor services of internet connectivity. That's affecting our economy. Okay. Okay, the Philippines is ranked 73rd in global passport mobility with access to only 79 countries. 79 countries lang ang pwedeng puntahan ng mga Pinoy. That is very limiting. Tapos, ang mamahal pa ng mga visa. Karamihan pa doon kailangan ng visa. So, the part that we have a lot of overseas contract workers, even them are now limited to just 69 countries. So I haven't cross-researched as to what was the previous rate of the passport mobility, global passport mobility. However, dahil po kasi yan sa ating
foreign policy at mga current na alliance. Kaya limitado po ang galaw ng mga Pilipino pagdating sa global travel. Okay. Next, Philippines ranks at first. Nakakalungkot. So sad. The Philippines ranks first in climate risk vulnerability. Okay, ito po yung flood control issue. Pero hindi lang po yan limitado sa flood control. Kasama na po dyan yung ating kahandaan sa bagyo, kahandaan po natin kapag may pumutok na bulkan, kahandaan po natin sa pag-handle ng mga sitwasyon kapag may malakas na lindol. So, kung number 1 po tayo dyan, ibig sabihin, napakasama po ng ating kalagayan. Kung may mangyaring sakuna na natural disaster po sa Pilipinas, kawawa po ang mga Pilipino. Magtitiis na lang. Okay? Yun po ang ibig sabihin yung statistics na yan. Last but not the least. Okay? Philippines ranks 128th in high corruption country. 120th. Okay, sa standing po na yon, napaka-high risk po natin na bansa. Ang integridad, ito po, ang metric na ito, the measure of this metric is integrity, integridad. Wala pong, ibig sabihin, ang gobyerno po natin ay not trustworthy. Yun po ang message ng metric na yan. At napakalaking gulo at topic po ngayon sa ating bansa niyan. Okay? At yan po ang dahilan, isa pong dahilan kung bakit nag-decide po ako na gumawa ng series na ito. Okay? I wanted to do this series to open the eyes of my fellow countrymen that our country is in danger and our country is under attack inside and outside. And if we are not careful, kung hindi po mag-iingat ang sambayan ng Pilipino, maaari po tayong mabiktima ng sarili nating gobyerno at mabiktima din po tayo ng gobyerno ng ibang bansa. Marami po akong nakikita, I can see a lot of good politicians who are fighting the good fight in terms of our sovereignty and our progress as a nation. Pero iilan lang po sila. Napakakonti po. Napakakonti po. Yung iba, mga binatilyo. Natutuwa po ako doon sa mga politician na binatilyo ng matatapang. You are courageous. Nakita po namin kayo. Hindi po nawawala yung, hindi po nasasayang ang inyong effort. Mga bata pa kayo pero your courage is noted. Now, pagdating po sa Asia, ang consideration po sa Pilipinas ay the Philippines is the lower tier in ASEAN. Kumbaga, tayo po ang pinakamahirap sa Asia. Okay. Okay, bakit po tayo pinakamahirap sa Asia? Dahil po yan sa infrastructure scandal, weak institutional enforcement. Yan po ngayon ang nakikita nyo sa TV. Yung mga kaguluhan sa politika at yung abuse of power ng ating mga kapulisan at mga ahensya ng gobyerno. Okay, so executive agencies who are abusing power and are breaking the law themselves. Yan po ang resulta niyan. Bureaucratic constraints and judicial process. Ito po yung issue patungkol sa pagpapatapon at pagpapakulong sa former President Duterte. Naka-apekto po yan ng malaki sa Pilipinas, sa standing ng Pilipinas. At kung paano po tayo tinitignan ng ating mga kapitbahay na karating bansa. Hindi po maganda ang kanilang impression sa atin dahil sa nangyari at ginawa ng ating presidente sa former president.
Kaya matagal ko pong sinasabi at sinashoutout yan na ang ginagawa ng Presidente Marcos Jr. ay isang kataksilan sa bayan. That is treason. Para gawin niya yon sa isang former president na hindi niya inisip ang magiging epekto nito sa ating bansa, sa kabuuan at sa estado natin, sa ating region sa Asia at ang ating bansa globally sa paningin po ng lahat ng mga pamahalaan sa ibang bansa. At isa pa rin pong napakadelikado niyan sa ginawa ng Presidente Marcos Jr. ay ginawa po niya tayong target. Tinatarget na po tayo ng mga tinatawag na foreign influence operators. Yan po ang mga organisasyon at mga agencies ng ibang bansa na gumagalaw para pabagsakin ang kanilang target na bansa. Whether kalaban nila yung bansa na yon or balak nilang gamitin ang mga resources ng bansa na yon. Marami po sa atin hindi po alam ang konsepto na to ng foreign influence operations. Marami po sa atin nabibiktima ng mga international organizations na hindi natin nalalaman. At marami po sa atin tumatangkilik, okay, we are patronizing these international organizations na wala namang talagang lehitimong kapangyarihan para makialam sa ating bansa. Yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin at buksan po natin ang mga mata natin. Ako po, naiinis po ako sa maraming abogado. Marami pong abogado na nagtatali-talinuhan pero nalilimutan nila ang katungkulan nila sa ating bayan. At mas minamabuti nila nakatigan ang they side on these international organizations who are actually a threat to our sovereignty and who are actually not beneficial to our country. And these so-called lawyers are parading their so-called intelligence on national TV. Nakakahiya. Ang masaklap pa nun, yung mga tunay na abogado na talagang marunong, okay, the lawyers who are knowledgeable and who are loyal to our country have to debunk these low-level lawyers. Okay? Anong silbi ng pagiging abogado mo kung ang sistema mismo na kinatatayuan mo ay kinakalaban mo dahil nakakatig ka sa isang organisasyon na maaring maging threat sa sovereignty ng bansa mo? Pag-isipan nyo yung mabuti. Isipin nyo yung mabuti. Okay. Next. Ito yung malupit. Okay. This is the thing, the icing on the cake. Okay. Okay. This is why the nation is at risk. The current President Marcos Jr.'s net satisfaction rate is at negative 15. If you don't realize the impact that is, okay, this is internal, internal, sa loob lang ng Pilipinas to, negative 15, which is poor. Okay, that's how low the trust level of the nation for the president is. Okay. Alright. So the only, okay, Visayas, Metro Manila, and Mindanao. Okay, so mini-mention lang sa TV is the negative 15%. But actually, in Metro Manila, negative 31%. And then, negative 15 ang rating sa Visayas lang. Yun lang yung binabanggit sa TV. In mainstream media, that's the only thing that they announce. However, in Metro Manila, it's actually negative 31, which is bad. In Mindanao, it's negative 40, which is worse.
Okay? Imagine niyo po, Imagine niyo po, kung ito na po yung sentimiento ng mamamayang Pilipino. And this is the sentiment of most of the Filipinos living in this country. They don't trust the government. They don't believe in the president. Okay? Gross approval is only 36%. Napakaliit po niyan. Bakit? Why? Gross disapproval is at 73%. This is sending a message that the Filipino people no longer trust the president. And this is why it's a big controversy and also a major threat to our sovereignty. Okay? Why? Okay. The 73% is validated. The disapproval is validated by what's happening in the results of the Marcos administration's failure in government. Okay? So, the whole entirety of this survey results into gross uncertainty. Okay. Bakit po natin kailangan consider ng malaking bagay itong gross uncertainty? Kasi dahil ang gross uncertainty, ibig sabihin po niyan, dyan po nagdidepende kung mag-i-invest po ang mga investor sa ating bansa. Kung meron kang gross uncertainty, trade will slow down, investors will leave, businesses will close. At ang ating pera po ay madidevalue at tataas po ang presyo ng mga bilihin. Yun po ang magiging resulta niyan. Kaya napaka-importanting maintindihan po yan ng ating mamamayang Pilipino. It's very important that the Filipino people understand these metrics. Okay. Bakit po ang presidente natin ay may napakababang rating to the point of -40? Okay. Unang-una po, hindi po niya na ina-address yung inflation. Nag-fail po ang administration niya na addressin ang inflation rate. Napakataas po. Rice prices are high. Okay. Traffic is uncontrollable because of infrastructure underdevelopment and infrastructure slowdown. Job creation, mababa po. Bakit po? Kasi po, marami po nawawalan na ng trabaho dahil nagsasara na po yung karamihan sa mga negosyo. Infrastructure is down because of corruption. Okay? Kapag po, ito kailangan po maintindihan ng mga kababayan natin na kapag po ang proyekto ng gobyerno hindi natatapos on time at hindi talaga natatapos, marami pong mga delay sa business sector ang nakikreate niyan. Okay. Corruption is in all-time high. Okay. So across the board po ang corruption. From the bottom, local, going towards Congress, Senate, and then from the top, which is the executive president's office. Ang pinakamasaklap po nun is yung mismo pong presidente natin ang promotor. President Marcos Jr. is the mastermind of the corruption in the government. The SOPs being done by other branches of government are all triggered because the current president has no integrity whatsoever. Okay. And to top it all off, when you see the president making his announcements, his reports, the problem with him is he keeps on lying on national TV and deflecting, dinadarbo po niya ang mamamayang Pilipino. Alam niyo po ba yung darbo? Deflect, deny, yan po ang ginagawa niya. Ginagaslight po niya ang mamamayang Pilipino. Okay, hindi ko po yan opinion. Lahat na po, marami po sa atin na nakaka-observe na po niyan sa ating presidente. Okay? So,
Siya po ay may 2 pang taon sa kanyang termino. And sa mga ginagawa niya ngayon is, at sa mga statistics na at saka performance ng Pilipinas na nabanggit ko, with that rate, malabo na po na mabawi ni Marcos Jr. ang damages na nagawa niya sa Pilipinas. Okay? Kung may masalba man po, magiging problema pa po yun ng susunod na administrasyon kung meron man na susunod. At kung sakali pong mag-extend siya ng kanyang termino sa kanyang mga ginagawang aksyon ngayon laban sa Senado, hindi rin po gagaan ang buhay natin dahil magpapatuloy lang po. Okay? What we tolerate will continue. Magpapatuloy lang po ang korupsyon sa ating bayan. Ang masaklap pa niyan, baka sa sobrang korupsyon, tumaon pa na tayo ay maipit pa sa malaking gera. Okay. Yun po ang major concern. Na habang nangyayari po yan, tayo po, si Mother Nature ay umiiyak na at tayo, habang siya ay nag-aalboroto na sa ginagawa ng mga Pilipino sa Pilipinas, tayo ay busog tayo gutom tayo sa pagkain at busog tayo sa natural disaster. At wala tayong kahandaan. Wala tayong kahandaan sa natural disaster at wala tayong kahandaan sa gera. We don't have preparation for natural disaster handling, and we don't have preparations for any international conflict that may pertain to war. Okay, that's something that the Filipino people needs to think about. Every one of us needs to consider that. Wala po sa atin ang etsepuera sa usaping pambayan. Bakit? Mayaman, mahirap, middle class ka man, tatamaan ka. Kumbaga po, there's a saying, isang bangka lang po tayo. We're all in one boat. So, this is not the time to be divided. Okay? Kung DDS ka man, anti-DDS, kakamping, lahat ng mga yan, yung mga, magising na po kayo, mga kababayan ko. Lahat po yan, yung mga pagkakampi-kampihan nyo, baliwala po yan once na nagkaroon tayo ng failure of government. Tandaan nyo po yung termino na ginagamit ko niyan. Because napaka-delikado po niyan kapag nangyari yan. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay middle class ka, tatamaan ka niyan. Kapag ka ang mismo mga institusyon ng gobyerno ay bumagsak na. Yung mga ibang mayayaman, pwede silang tumakbo sa ibang bansa at doon manirahan. Yung mga middle class, kayo ay magiging urban poor. At yung mga urban poor, mamamatay na lang kayo sa gutom kapag nangyari yun. Dahil wala nang gagalaw sa ekonomiya natin. Ang worst pa po nun is, ang bansa po natin, our country, will be open for invasion. Kapag po nangyari yun. If failure of government happens, our country will be prone to invasion. Ang kalayaan po ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang sovereignty ng bawat isang Pilipino at ang buong bansa ang nakataya po dito. This is how critical the situation really is. Okay. Kung di po kayo na-concern, ngayon, sinasabi ko po sa inyo, dapat po, pag-isipan nyo na po ang ginagawa nyo para po sa bayan natin. Kung kayo po ay nasa kapangyarihan at kayo ay may posisyon sa gobyerno, pag-isipan nyo po kasi hindi na po biro at hindi nakakatawa. Kahit ano pong gaslighting na gagawin ng Presidente Marcos Jr. sa Pilipino,
hindi na rin po, it won't matter. Hindi na rin po sasapat. Bakit? Kasi nandito na po tayo sa puntong ito. Kahit ano pang denial at lack of accountability ni President Marcos Jr., nandito na po tayo sa punto, the point of no return. Pag hindi po siya napigilan at hindi niya tinigil ang mga ginagawa niya sa Pilipinas, doon po tayo hahantong sa failure of government. Kung saan posibleng magkaroon ng civil war, okay, at posible rin magkaroon ng foreign invasion. Yan ang napakadelikadong sitwasyon na maaaring mangyari sa bansa natin kung hindi po magbabago ang takbo ng mga bagay-bagay. So ang tanong ng lahat, anong nangyari? Maraming nagsasabi ng mga politiko, hindi nila alam nangyayari. Ang presidente sinasabi, hindi nila alam nangyayari. Paano? Nagkukunwari po sila, alam po nila kung anong nangyari. Simulan po natin i-discuss. Okay. Major infrastructure projects may last for 10 years. Okay. Yan po. Okay. Sa mga proyekto po ng gobyerno, pagka major infrastructure projects, 10 years po yan. So, ibig sabihin, hindi po sapat ang isang termino ng isang presidente para makumpleto ang kanyang proyekto. At mag-overspill po yan, it will overspill to the next administration. However, the Marcos administration had a 10.5 trillion non-completion and stagnated projects. Okay. Ganun po kalaki. It's that big. 10.5 trillion is the amount that was put on hold by the Marcos Jr. administration. Okay. This is very alarming. Napakalaking pera po yan para i-dispalko ng gobyerno natin. Okay. Okay. Ito po yung mga major projects na yan. Pacific Coastal Road, Flood Control Projects, Cavite Laguna Expressway, Central Luzon Expressway. Okay. Only 40 projects possible for completion in 2028. 40. Nakakapanlambot sa 10.5 trillion na gastusin. Apat na po lang ang proyekto na makukomplete. At hindi pa po sure with the next 2 years kung makukomplete pa siya ng 2028. Okay? So, ang overspill po ay 39 projects. 39 major projects ang magiging overspill sa next na presidente kung magkakaroon man ng eleksyon. Oh, may alam ako. Manood pa kayo. Keep watching para malaman nyo. Okay. So, total 40. So, that's equivalent to 79 projects major projects in total. Major projects po to na may budget na 10.5 trillion ng gobyerno. Napakalaki po. Okay. So, you have 2,077 small projects pending, government projects, 5,500 flood control projects pending, government projects, 3,500 to 3,400 small public facility projects pending. Ano pong ginagawa ng Kongreso? Sino po ang nagpatigil? Of course, galing po yan sa taas, utos ng presidente. Okay.
So, at a community level, maraming proyekto. Pero ngayon, sa estado po ng bansa natin, questionable na po kung yung pa po ay mapagtutuunan pa ng pansin or makukumpleto pa ba. Baka mabaon na po sa limot. Okay? So all of these projects that I've mentioned are stalled projects. Nothing is moving in this country. Now, this is the program of President Marcos Jr., Build Better More. So, overall, it's heavily backloaded. Okay? Okay. So, dahil po sa ganitong klasing pamamalakad, because of this kind of handling of the current administration of Marcos Jr., it resulted into these types of view of the international community. Ito na po yung epekto. Okay. So the Western Hemisphere of the globe views the Philippines as a pivotal security partner. Why? Because we are the first and last line of defense of the Western nations against China and Russia. Period, point lang. Wala na pong ibang dahilan maliban doon. Ginagamit lang po tayo. Okay. Okay, that's the brutal, honest truth. Japan, elevated highest tier ally. Ibig sabihin, kapag nauwi sa gera ang Japan, wala silang tatakbuhan kundi ang tulong ng Pilipinas. Back to back, ika nga. However, pareho lang ang Pilipinas at Japan na ginagamit ng mga Western countries. Both Japan and the Philippines are being used as a proxy if in the event of a Pacific War happens. China, skeptic, geopolitical challenger. Ano po ibig sabihin yan? Nagbago na po ang pagtingin sa atin ng China. China's view on us has changed and it's becoming clear to them that the Philippines is a country that is very hard to deal with and a country that's very hard to reason with. This is a result of how President Marcos Jr. handled the territory dispute. He handled it in the worst possible way. Why? He has the mentality of us being protected by America. But that is not a 100% guarantee. Why? Because he declared that the military should be able to handle 30 days of fighting before reinforcements can come. That is the bad deal between America and the Philippines. Whichever way you look at it, kung saan mo mang punto tignan yan, talo ang Pilipinas. Bakit? Nasakop na yung bansa natin bago sila dumating. And that's the painful truth of not being at a good diplomatic standing with your neighboring countries in Asia. Let that sink in for a while. Okay, Asian. Speaking of Asian, this is how Asian countries view us. Complex balancing act. In other words, our fellow neighbors in Asia views us as a clown. Why? Because we have a clown for a president. President Marcos Jr. is a clown. Mayambing natin siya, we can compare him to Ukraine President Zelensky. A clown. Doesn't care about anything. Doesn't care about the people as long as he gets what he wants. And he's happy
frolicking in and basking in its own ignorance. And that's the way other countries in Asia are viewing us. Wala siyang mapagmamalaki sa mga karatig bansa natin. Now, international view. Okay, this is the view of the United Nations. Contributor to humanitarian peace agendas. Bakit? Let me explain. The UN exists because of the Western colonial powers. Therefore, just as how America views us as the first and last line of defense in terms of any Pacific conflict, which is the location of our neighbors and which is the greatest enemy of the West, which is China and Russia. That's the way they view us. Very utilitarian. Okay, that is so sad. Global view. Okay, the entire world. How does the entire world view us? The entire world views the Philippines as proactive state executive. Okay, so these views are all because of how our president, our current president, is performing. And they were putting it in a positive note, but there's an underlying clause if you read between the lines. It means that the executive level of government is problematic and unreliable if you read between the lines. Okay? So that's how bad it is in the international scene and how we are viewed. Okay. Alright, on our next video, we're going to discuss China, the most elusive topic of all.